Uy, kayo na naman? Sigaw ng tindera habang nakataas ang kilay. Utang na naman. Akala ko ba labanderang ng nanay niyo? Sa harap ng pila, pinabasa sa amin ang listahan ng utang. Pangalan namin, nakabold, parang kasalanan. Tumawa ang mga tao, yumuko kami. Isang itlog lang ang hinihingi. Parang hiningi na namin ang mundo. Sa labas, naroon si nanay, basang-basa sa ulan. Nanginginig, may hawak na palanggana. Hindi siya pumasok. Ayaw niyang makita kaming pinapahiya. Hindi nila alam, 12 taon mula ngayon, babalik kami. At may katotohanang gigiba sa lahat. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Payak lang ang buhay namin noon. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami nagugutom. May tatay kaming umuuwi tuwing may bakasyon. Nakauniforme, tahimik, pero buo ang presensya. Military siya. Sanay kaming maghintay. Sanay kaming magdasal tuwing aalis siya. Sabi ni nanay, ganun daw talaga ang buhay ng may sundalo sa pamilya. Hanggang isang araw, hindi na siya nakauwi. Walang kabaong, walang katawan. Isang tawag lang, isang balitang putol-putol. May engkwentro, hindi na po nakita. Malaking posibilidad. Hanggang doon na lang. Walang malinaw na sagot. Walang detalye, walang closure. Sinabi sa amin na patay na ang tatay namin. Mula noon, unti-unti nang gumuho ang lahat. Naubos ang ipon, nawala ang padala. Si nanay napilitang maglaba kahit may sakit. Kami ng kuya ko natutong magtipid, maghintay at tumahimik kapag may kulang. Hindi biglaan ang paghihirap. Dahan-dahan itong pumasok sa buhay namin. Hanggang sa isang araw, sanay na kami sa gutom, sa utang at sa kahihiyang kasunod nito. Doon nagsimula ang kwento namin. Hindi sa pagkawala ng pera, kundi sa pagkawala ng ama na akala namin tuluyan na nawala. Gabi na sa amin kapag nag-umpisa ang tunay na gutom. Hindi yung gutom na kain tayo tapos may pipiliin ka pang ulam, kundi yung gutom na parang may kumakalmot sa sikmura. Yung bawat tunog ng tiyan mo parang may nagpapaalala na wala na talagang laman ng kaldero. Sa loob ng aming maliit na bahay, kung matatawag ng bahay yung pinagtagpi-tagping yero at kahoy, nakapatong ang palanggana ni nanay sa gilid. Basa pang mga damit na nilabhan niya kanina. Nakasampay sa lubid na halos bumigay na sa bigat. Amoy sabon at amoy ulan ang paligid. Pero mas nangingibabaw ang amoy ng wala. Walang kanin, walang ulam, walang pag-asa. Anak, mahina ang boses ni nanay, paos. May ubo siyang pigil ng pigil buong araw. Yung ubo na parang ayaw niyang ipakita. Kasi baka lalo lang kami matakot. Pupunta ka muna kina Aling Mercy. Tumingin ako sa kanya. Nakapulupot sa leeg niya ang lumang bimpo, yung manipis na halos hindi na nakaka-absorb. Pumikit siya paminsan-minsan, parang bumibigat ang ulo pero pilit niyang tinutuwid ang likod. Anong kukunin ko, Nay? Tanong ko kahit alam ko naman na. Hindi siya sumagot agad. Parang hinihilan niya muna ang lakas ng loob mula sa dibdib niya. Isang itlog lang, sabi niya. At kahit kaunting bigas, kahit kalahating kilo lang kung papayag. Pumintig ang lalamunan ko. Isang itlog lang. Isang itlog na para sa ibang tao, barya lang. Pero para sa amin, parang isang malaking pagmamakaawa na kailangan mong lunukin. Isa-isa hanggang masakal ka. Nakita ko ang kuya ko sa sulok. Tahimik siya nakaupo sa banig. Nakatingin lang sa pader. Nakayuko pero halata akong nag-iisip. Kapag ganitong gabi, parang lagi siya nagbabantay. Hindi lamang ng bahay, kundi ng loob naming lahat. Siya yung unang nasasaktan, pero siya rin ang unang nagtatago ng sakit para hindi namin makita.
Bunso, mag-iingat ka. Sabi niya at hindi ako tinitingnan. Pero ramdam ko yung bigat sa boses niya. Tumango ako. Wala naman akong ibang magagawa. Kinuha ko ang maliit naming supot, yung plastic na dating supot ng tinapay. Hinugasan lang ni nanay at ginamit ulit. Isinukso ko sa bulsa ang 5 pisong barya na ibinigay niya. Hindi para bayad, kundi para kunwari may dala pa rin akong pera. Para kung sakaling magsabing tindera na magkano, may maipakita lang ako. At hindi puro kahihiyan. Paglabas ko, sinalubong ako ng lamig. Umuulan na naman. Yung ulan na hindi basta pataka, kundi yung tuloy-tuloy. Yung parang may naguhugas ng buong barangay pero hindi naman mawala-wala ang dumi. Madulas ang daan. Putik-putik ang gilid. Dumidikit sa tsinelas ko ang lupa. Tumataas ang tubig sa kanal. Parang handang umapaw anumang oras. Ang tindahan ni na Aling Mercy nasa kanto lang. Pero sa bawat hakbang ko, parang mas umahaba ang distansya. Kasi alam ko kung anong naghihintay sa akin doon. Alam ng buong lugar kung sino kami. Hindi dahil sikat kami, kundi dahil kilala kami sa isang bagay. Utang. Sa barangay namin, ang utang parang tatak. Kapag once na nasulat ka, hindi na basta nabubura. Kahit magbayad ka pa. May marka na. Kahit umayos ka. May bulong na. Pagdating ko sa tindahan, halatang gabi na talaga. Kalahati ng ilaw ay patay na. Pero bukas pa rin naman ang pinto. May mga taong nandoon. Yung kapitbahay naming laging may chismis. Yung 2 binatang tambay na laging nakatawa. Yung nanay na bumili ng toyo at suka. Yung batang hawak ang candy. Tumigil ako sa labas. Huminga ng malalim. Kaya mo to. Bulong ko sa sarili. Pero parang walang naniniwala. Kahit na ako. Pumasok ako. Aling Mercy? Mahina akong tawag. Hindi siya agad tumingin. Abala siyang magbilang ng barya. Tapos, suminghot pa na parang naiinis sa may pumasok. Ano? Sagot niya nang hindi pa rin umaangat ang mata. Lumapit ako sa counter. Kita ko ang mga garapon ng candy. Ang mga dilatang nakahanay. Ang mga itlog sa tray. Ang linis tingnan. Ang puti. Parang walang problema sa mundo. Pwede po sana mangutang? Sabi ko na halos hindi lumalabas ang boses. Isang itlog po at kaunting bigas. Doon na siya tumingin. At doon nagsimula yung bahagi na gusto kong tumakbo na lang pauwi at magtago sa ilalim ng banig. Ha? Tumaas ang kilay niya. Kayo na naman? Tumingin ng iba. Parang may biglang tumigil na tunog sa tindahan. Yung mga nagbabayad kanina biglang bumagal ang kilos. Yung tambay nagkatinginan. Gabi-gabi na lang ba? Sabi ni Aling Mercy. Malakas na. Utang na naman. Akala ko ba na bandera ang nanay mo? Ba't parang kayo lang yung may karapatan dito? Parang may kumurot sa dibdib ko. Labandera lang. Yung lang yon. Parang sampal na. Parang sinasabi niya na may trabaho naman si nanay pero hindi sapat. Na kahit nagsusumikap si nanay, hindi pa rin siya deserve na magkaroon ng pagkain. Aling Mercy, pasensya na po. Bukas po magbabayad kami. Sabi ko kahit alam ko namang hindi rin sure ang bukas. Bukas. Ulit niya pa at sinasadyang pabalang. Ilang bukas na ba yan, ha? Sige nga, tignan natin yung listahan. Tumalikod siya at kinuha ang lumang notebook na makapal. Yung may punit na cover. Binuksan niya, hinanap ang pahina. Tapos sinadyang ilatag sa counter na parang trophy na parang ebidensya ng kasalanan namin. Oh, eto. Sabi niya sabay turo. Ayan, isulat mo na naman sa utang ng labandera. Parang lumamig ang kamay ko. Nandoon ang mga pangalan namin. Hindi lang isang beses. Maraming linya. Petsa, halaga. Bigas, asukal, itlog, minsan kape. Lahat yon parang listahan ng mga araw na naghirap kami. At sa gitna ng pahina, nakasulat ang apelyido namin. Malalaki. Parang pinadaman niyang kahit sa papel, hindi kami pwedeng maging maliit.
May isang babaeng nasa gilid ang tumawa ng mahina. Hindi ko alam kung sinadya ba o napalabas lang, pero narinig ko. At sa utak ko, lumalakas yung tunog ng tawa niya na parang may echo. "Uy, ang kapal!" sabi ng isang tambay. Pabulong pero sapat para marinig ko. Gusto kong mawala. Gusto kong maging hangin. Gusto kong maging bato sa kalsada para tapakan na lang ako at matapos na. Pero, kailangan ko yung itlog. Kinuha ni Aling Mercy ang isang itlog mula sa tray. Dahan-dahan, pero parang sinadya niyang ipakita sa lahat na ito, utang na naman. Tapos kumuha rin siya ng bigas, hindi man lang kalahating kilo. Parang isang dakot nga lang sa supot. Tapos tinali ng mahigpit. "Ingat ha," sabi niya. Pero hindi yun paalala. Parang panlalait. "Baka mabasag. Utang yan. Huwag mong sayangin." Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit ako tumango. Siguro dahil kapag mahirap ka, natututo kang tumango kahit masakit. Hinawakan ko ang itlog. Parang hawak ko ang buong kahihiyan namin. Mainit-init pa sa palad ko dahil sa ilaw ng tindahan. Pero pakiramdam ko, yelo. Paglabas ko, mas malakas na ang ulan. Parang may humahampas sa mukha ko na malamig na piraso ng hiya. Bumilis ang lakad ko, pero dahan-dahan pa rin ang hawak ko sa itlog. "Bunso!" May tumawag sa akin. Parang may tumawa pa ulit. Hindi ako lumingon. Nang makarating ako sa amin, naroon si nanay sa may pinto. Nakapayong ng lumang payong na may butas-butas. Basang-basa pa rin siya. Nanginginig. Parang naghihintay siya hindi sa itlog, kundi sa kung gaano na naman ako ang sinaktan. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya ng pilit. Yung ating ginugupit ang sariling puso para hindi kami mabasag. "Nakuha mo, anak?" tanong niya. Tumango ako. Inabot ko ang itlog at supot ng bigas. Pero bago ko mailapag, biglang nag-init ang mata ko. Parang biglang may umakyat na luha na hindi ko napigilan. "Bunso?" sabi niya at nilapitan ako. Hinaplas niya ang buhok ko. Basang-basa ang buhok ko. Basang kamay niya. "Okay lang. Pasensya ka na, anak." Doon ako mas lalong napaiyak. Kasi yung salitang pasensya na, galing yan sa nanay ko. Kapag alam mong wala naman siyang kasalanan, yon ang pinakamasakit. Sa loob ng bahay, naririnig ko ang kuya ko na tumayo. Hindi siya nagsalita, pero nakita ko ang panga niyang nakapikit. Yung mga mata niyang nagbabaga pero pinipigilan. Lumapit siya at kinuha ang itlog mula sa kamay ko. Parang siya ang sasalo ng bigat. "Bukas, ako naman," sabi niya ng mahina, pero may tunog ng panata. Hindi ko na sila papayagang ganyan ng kaulat. Gusto kong pigilan siya, pero alam kong hindi ko kaya. Sa gabing yon, nagluto si nanay ng lugaw. Hindi lugaw na malapot, kundi lugaw na halos tubig. Pinaghati-hati niya ang itlog sa 3. Maliit na piraso sa bawat mangkok na parang kapirasong dignidad na pinaghahatian namin. Kumain kami ng tahimik. At habang ngumunguya ako, ramdam ko yung pait na hindi lang galing sa asin, hindi galing sa lugaw, kundi galing sa mga mata ng mga taong tumingin sa akin kanina na parang wala akong karapatang mabuhay ng maayos. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan. Sa loob, patuloy naman ang hiya. Pero sa ilalim ng banig, sa pagitan ng mga hininga naming 3, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Hindi pa malinaw, hindi ba buo, pero naroon na. Isang araw, babalik kami sa tindahang yon. At sa araw na yon, hindi na itlog ang hawak namin, kundi katotohanan. Kinabukasan, si kuya naman ang pupunta. Mas masakit naman ang ginawa ng tendera. Maaga pa lang ng umaga, ramdam na agad ang bigat sa bahay. Hindi pa sumisikat ang araw pero gising na si nanay. Nakaupo siya sa gilid ng banig, hawak ang ulo. Parang iniisa-isa sa isip kung anong uunahin. Ang labada ba? Ang ubo niya? O ang kakarampot na bigas na halos wala nang laman sa lalagyan? Tahimik lang siya. Pero alam namin pareho ng kuya ko na mas mabigat ang iniisip niya kesa sa palanggana sa labas.
Ako nang pupunta. Biglang sabi ng kuya ko. Tumingin si nanay sa kanya. Anak. Okay lang, Nay. Putol naman ang kuya ko. Hindi siya galit. Hindi rin siya mataas magsalita. Pero may tunog ng desisyon. Yung tunog na kapag binitiwan, mahirap nang pigilan. Hindi na pwedeng si Bunso lagi. Gusto kong umangal. Gusto kong sabihin na kaya ko naman. Pero naalala ko ang kagabi, ang listahan, ang tawa, ang salitang labandera lang. Tumikim na lang ako. Kinuha ng kuya ko ang supot na ginamit ko kagabi. Nilinis pa niya, pinunasan ng kaunti. Parang gusto niyang burahin ang bakas ng kahihiyan na naiwan doon. Sinokbit niya ang tsinelas. Yung medyo pudpud na, pero pinilit pa rin isuot. Ano pong kukunin? Tanong niya kay nanay. Saglit namang hindi nakasagot si nanay. Kita ko ang kaba sa mata niya. Parang ayaw niya na mag-utos, pero wala rin siyang ibang mapagpipilian. Kahit bigas lang anak, mahina niyang sabi. Kahit konti. Tumango ang kuya ko. Hindi na siya nagsalita pa. Lumabas siya ng bahay na diretso ang likod. Pero ramdam kong mabigat ang dibdib niya. Pagkalabas niya sa gate, sinundan ko siya ng tingin hanggang sa kanto. Doon sa direksyon ng tindahan ni na Aling Mercy. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan ng mas malakas ngayon kesa kagabi. Siguro dahil alam kong mas lalaban ng kuya ko. At kapag lumaban ka, mas masakit kapag natalo. Habang wala siya, sinubukan ni nanay na maglaba ulit. Kahit nanginginig ang kamay niya, kahit inuubo siya, pinilit pa rin niyang isawsaw ang mga damit sa batya. Parang gusto niyang may ginagawa siya para hindi isipin kung anong nangyayari sa tindahan. Ako naman, hindi mapakali. Ilang beses akong lumabas-pasok ng bahay. Tumingin sa daan. Bumalik, umupo, tumayo ulit. Parang bawat minuto mas humahaba. Sa tindahan, mas maaga pa kaysa kagabi, mas maraming tao. May mga bumibili ng kape bago pumasok sa trabaho. May mga nanay na nag-uusap habang bumibili ng mantika. May mga tambay na hindi pa umuwi mula kagabi. Nakasandal lang sa poste, nagbabantay ng tsismis. Pumasok ang kuya ko. Good morning po. Maayos yung bate. Lumingon si Aling Mercy at parang may ngiting hindi buo sa labi niya. Yung ngiting hindi masaya, pero parang naghihintay. Oh, sabi niya. Ikaw naman ngayon. Hindi sumagot agad ang kuya ko. Lumapit lang siya sa counter. Aling Mercy, pasensya na po. Maayos ang sabi. Pwede po sana mangutang ng bigas. Kahit kaunti lang po. Tumahimik saglit ang paligid. Parang may huminto ulit na ingay. May ilang mata na agad tumingin sa kanila. Utang? Ulat ni Aling Mercy na mas malakas na ngayon. Talaga? Huminga ng malalim ang kuya ko. Opo. Doon siya tumalikod. Kinuha niya ulit ang notebook. Yung parehong notebook na binuksan niya kagabi. Pero ngayon, mas maaga. Mas maraming tao. O sige, sabi niya sabay bukas ang pahina. Babasahin ko muna ha, para malinaw. Napakurap ang kuya ko. Aling Mercy, pero huli na. Eto, sabi ng tindera sabay turo sa pahina. Pakinggan niyo. At nagsimula siyang magbasa. Malakas, mabagal na parang sinisigurado niyang bawat salita ay marinig ng lahat. Bigas, utang. Asukal, utang. Itlog, utang. Tumingin siya sa kuya ko. Paulit-ulit ah. May tumawa pa sa gilid. Isang kapitbahay na kilala naming laging may komento sa buhay ng iba. Aba, parang di na nauubos yan ah. Sabi ng babae sabay tawa ulit. Nakatayo lang ang kuya ko. Hindi siya umimik. Nakapulupot ang kamay niya sa gilid ng counter. Kita ko sa mukha niya, kahit wala ako roon, ang pagpipigil. Yung gusto mong sumagot pero alam mong kapag nagsalita ka, mas lalala lang. Alam mo? Sabi ni Aling Mercy sabay sara ng notebook. Hanggang kailan ba to? Hindi naman pwedeng araw-araw na lang kayong mangungutang. Magbabayad po kami. Sabi ng kuya ko. Hindi siya sumigaw,
Hindi siya nagmakaawa. Diretso lang. Nagtatrabaho po si nanay. Labandera, sagot ng tendera. Tinaasan ulit ng kilay. Sa hirap ng buhay ngayon, sa dami ng may utang. Pasensya na pero hindi ako ang bangko. May isa pang tumawa, mas malakas. Kuya, may nagsabi mula sa likod. Baka naman gusto mo na lang magtrabaho kaysa mangutang. Hindi lumingon ang kuya ko. Parang ayaw niyang bigyan ng mukha ang mga salitang yon. Hindi na. Biglang sabi ni Aling Mercy. Hindi na muna ako magpapautang, tama na yan. Parang may bumagsak sa dibdib ng kuya ko. Kahit konti lang po. Pilit niya. Kahit kalahating kilo. Umiling ang tendera. Hindi na, uwi ka na. Tahimik ang sandaling sumunod. Walang nagsalita. Walang umusad. Parang lahat hinihintay kung ano ang gagawin ng kuya ko. Kung magmamakaawa ba, kung magagalit ba, kung iiyak. Pero wala siyang ginawa. Tumango lang siya. Mabagal. Parang tinatanggap ang isang desisyon na hindi naman niya pinili. Sige po, sabi niya. Pasensya na po sa abala. At lumabas na siya ng tindahan. Walang dala, walang supot, walang bigas, walang itlog. Kundi isang pakiramdam na mas mabigat pa sa bitbit ko kagabi. Pagdating niya sa amin, nakita ko kaagad ang mukha niya. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya galit. Pero may kakaibang katahimikan sa mga mata niya. Yung katahimikan na parang may nasirang parte sa loob. Kuya, tawag ko. Umiling lang siya. Wala. Napaupo si nanay. Parang nawala ng lakas ang tuhod niya. Anak, mahina niyang sabi. Okay lang, Nay. Sabi ng kuya ko. Pero halata ako hindi okay. Kain na lang tayo mamaya. Paano? Tanong ni nanay na halos pabulong. Hindi sumagot ang kuya ko kaagad. Umupo lang siya sa banig, tumingin sa sahig. Sa labas naririnig ko ang ulan na muling bumukos. Mas malakas ngayon, parang sinasabayan ng bigat sa loob ng bahay. At doon ko unang nakita ang kamay ng kuya ko na bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hiya na pilit niyang nilunok para sa amin. Hindi pa rin tumigil ang ulan kinabukasan. Parang sinasadya nitong manatili. Parang ayaw umalis hanggang siguraduhin itong ramdam namin ang bawat patak. Basa ang bakuran, putik ang paligid, at ang hangin malamig na parang diretso sa buto. Sa loob ng bahay, narinig ang ubo ni nanay. Paulit-ulit ang pigil, pero halatang masakit. Nay, pahinga na muna, sabi ng kuya ko habang nakatayo sa may pinto. Umiling si nanay kahit halatang nahihilo. Nakapulupot sa liig niya ang lumang bimpo, mas basa pa kesa tuyo. Maputla pa ang mukha niya, may bahagyang pamumula sa pisngi. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa lagnat. Hindi pwede, sagot niya at pilit na matatag ang boses. Kung hihinto ako ngayon, anong kakainin natin bukas? May hawak na siyang bareta, yung kahoy na kupas ng kulay. Makinis na sa gitna dahil sa tagal ng gamit. Ilang beses na naming sinabi na palitan niyon pero lagi niyang sinasagot, pwede pa yan. Tulad ng lahat sa buhay namin, laging pwede pa, kahit hindi na dapat. Isinawsaw niya ang damit sa batya, kinusot ng madiin. Kita ko ang kamay niya, namamaga ang mga daliri. May maliit na sugat na hindi tuluyang naghilom. May ilan pang bagong hiwa. Namumula tuwing tatama ang sabon, napapapikit siya saglit. Pero tuloy pa rin. Nanay, may dugo ka na naman, sabi ko sabay lapit. Wala yan, mabilis siyang sagot. Sanay na to. Yung salitang sanay na, parang kutsilyo, parang sinasabi niyang normal lang na masaktan. Normal lang ang manginig. Normal lang ang magkasakit. Basta may mailaban ka sa gutom. Sa gilid ng bakuran, nagbantay kami ng kuya ko. Nakaupo kami sa bangkong kahoy. Hawak ang lumang payong na itinukod namin sa gilid ng batya para hindi mapasukan ng ulan ang labada. Dapat
Nasa eskwelahan kami. Dapat may baon kaming lapis, papel, at oras para mag-aral. Pero naroon kami, nagbabantay ng palanggana, nagbibilang ng oras kung kailan matatapos ang labada. Kuya, may quiz tayo mamaya. Sabi ko na mahina. Tumango siya, pero hindi ako tiningnan. Oo. Alam kong pareho naming alam na hindi kami papasok. Hindi ngayon. Hindi habang nanginginig si nanay sa harap namin. May isa pang ubo si nanay na mas malakas. Napahinto siya saglit. Sumandal sa gilid ng batya. Hinawakan niya ang dibdib niya. Huminga ng malalim. Akala ko, hihinto na siya. Pero hindi. Kinuha niya ulit ang bareta. Kusot, banlaw, piga. Paulit-ulit. Parang makina na ayaw tumigil. Kahit paubos na ang langis. Nay, please. Sabi ng kuya ko na lumapit. Ako na muna. Ako na maglalaba. Napatayan si nanay sa kanya. May ngiting pilit. May halong lungkot. Hindi mo yan trabaho, anak. Trabaho nating lahat ang mabuhay, nay. Sagot naman ng kuya ko, pero buo. Umiling si nanay. Mag-aral ka. Iyan ang trabaho mo. Tahimik kaming lahat sandali. Ang ulan ay nagsalita para sa amin. Sa bawat hampas ng ulan sa yero, parang may kasamang tanong. Hanggang kailan? Lumipas ang oras, lumamig ang hangin. Lumamig din ang kamay ni nanay. Nakita ko siyang nanginginig na hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa lagnat. Pero tuwing tatanungin namin siya kung okay lang, lagi niyang sagot, konti na lang. Konti na lang. Ilang beses na naming narinig yan. Nang matapos ang huling piga, napaupo siya sa bangko. Parang biglang naubos ang lakas. Huminga siya ng mabilis. Parang hinahabol ang hangin. Nay? Tawag ko. Okay lang. Sabi niya agad pero pumikit siya sandali. Sandali lang. Tinakpan siya ng kuya ko ng tuwalya. Ako naman kinuha ang baso ng tubig at inabot sa kanya. Nanginginig ang kamay niya habang umiinom. Nay, may lagnat ka talaga. Sabi ko. Lilipas din yan. Sagot niya naman. Huwag kayong mag-alala. Pero nag-alala kami. Kasi alam namin ang ibig sabihin na ang lilipas din. Minsan, hindi. Pagpasok ng hapon, hindi na siya naglaba pa. Pero hindi na rin siya humiga. Umupo lang siya sa loob. Nag-aayos ng mga damit na tuyo na. Parang ayaw niyang huminto ng tuluyan. Makasakaling kapag huminto siya, may masamang mangyari. Kami ng kuya ko naglatag ng mga notebook sa sahig. Sinubukan naming mag-aral pero sa totoo lang, wala kaming maintindihan. Ang mata namin kay nanay pa rin. Tuwing uubo siya, napapatingin kami. Tuwing mapapahawak siya sa dibdib niya, napapahinto kami sa pagsusulat. Kuya, bulong ko. Paano kung magkasakit si nanay ng malala? Hindi siya agad sumagot. Nakatitig lang siya sa notebook pero hindi gumagalaw ang lapis. Hindi mangyayari yan. Sabi niya sa wakas. Pero parang mas sinasabi niya yan sa sarili niya kesa sa akin. Kinagabihan kumain kami ng kaunting lugaw. Mas konti pa kaysa sa kagabi. Hindi na nagkunwaring busog si nanay ngayon. Halata ang pagod sa mukha niya. Bawat subo parang may kasamang sakit. Matulog na kayo, sabi niya. Maaga pa bukas. Hindi ka pa humihiga, sabi ng kuya ko. Susunod din, sagot niya. Pero alam naming hindi. Ihintayin niyang makatulog lang kami. Lagi niya namang ginagawa yon. Nang humiga na kami sa banig, narinig ko pa rin ang ubo niya mula sa kusina. Mahina, pigil, pero tuloy-tuloy. Parang orasan na hindi tumitigil. Nakatagilid ako, nakatingin sa kisame na may mancha ng tubig. Sa isip ko, paulit-ulit ang tanong. Hanggang kailan niya kakayanin? Sa dilim, naramdaman kong gumagalaw ang banig. Umupo ang kuya ko. Hindi siya nagsalita. Pero alam kong gising siya. Kailangan nating gumawa ng paraan. Bulong niya. Halos hindi marinig. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Sa gabing yon, habang umuulan sa labas at umuubo si nanay sa kusina, pareho naming naiintindihan. Hindi pwedeng ganito na lang palagi.
May hangganan ang katawan, may hangganan ang bareta, may hangganan ang pagtitiis. At kung hindi namin kikilos, mauuna si nanay. Kapag tag-ulan, mas lalo naming nararamdaman na ang bahay namin ay tila hindi talaga tahanan. Hindi to yung bahay na kapag umuulan ay ligtas ka. Hindi rin yung bahay na kapag malamig sa labas ay mainit sa loob. Sa amin, kapag bumuhos ang ulan, parang kasabay nitong bumubuhos ang lahat ng problema. Gabi na naman, madilim na ang paligid. Pero hindi dahil sa gabi lang, wala kaming kuryente. Matagal na. Ilang buwan na rin putol dahil hindi na namin nabayaran. Sa halip na ilaw, kandila ang nakasinde sa gitna ng mesa. Maliit lang ang apoy, nanginginig kapag may hangin na pumapasok sa siwang ng dingding. Sa itaas namin may patak. Patak, patak. Mula sa butas ng bubong, diretso sa sahig ang tubig ulan. May inilagay kaming timba sa ilalim para saluhin. Pero kahit ilan pang ilagay, parang laging may bagong tutulo. May mga bahid ng kalawang ang yero. At tuwing malakas ang ulan, parang humihinga ang bubong. Umiingay, umaangal, parang anytime bibigay. Ilipat mo yung timba dyan, sabi ng kuya ko sabay turo sa isang sulok. Kinuha ko ang timba at inusog. Basa na ang sahig, malamig. Dumidikit sa paa ko ang putik at alikabok na naging iisa na. Si nanay nakaupo sa banig. Nakapulupot sa kanyang manipis na kumot. Pero halata pa rin ang panginginig. Hindi na siya naglaba buong araw. Pinilit namin siyang humiga. Pero kahit nakahiga, ubo pa rin siya ng ubo. Nay, okay ka lang ba? Tanong ko. Tumango naman siya. Okay lang. Sagot niya pero hindi niya kami tiningnan. Parang ayaw niya makita na nahihirapan siya. Isang banig lang ang meron kami. Lumang banig na may himulmol na sa gilid. May butas pa sa gitna. Doon kami tatlong magkakatabing matutulog mamaya. Doon din kami nauupo. Kumakain, nag-uusap, nag-aalala. Kuya, sabi ko hawak ang notebook ko. May assignment pa tayo. Tumango siya. Sige, dito na lang. Umupo kami sa sahig, malapit sa kandila. Inilapag namin ang mga notebook. Ang ilaw ng kandila, sapat lang para makita ang sulat. Pero kailangan mong ilapit ang mukha mo. Minsan, kapag mahina ang apoy, nagiging anino lang ang mga letra. Sa bawat patak ng ulan sa bubong, nanginginig ang apoy ng kandila. Natatakot akong mamatay ito. Kapag namatay, titigil din ang pag-aaral namin. Bilis lang, sabi ng kuya ko, baka maubos ang kandila. Nagsulat ako ng mabagal. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil nanginginig ang kamay ko sa lamig. Basa ang hangin, basa ang sahig, basa ang paligid. Sa gilid naririnig ko ang ubo ni nanay, paulit-ulit, parang kasabay ng bawat patak ng ulan. Nay, sabi ng kuya ko, hindi umaangat ang tingin sa notebook. Matulog ka na. Sandali lang, sagot niya. Ihintayin ko kayo matapos. Alam naming hindi siya makakatulog hanggat gising kami. At alam din naming hindi siya makakatulog ng maayos kahit matulog na kami. May biglang mas malakas na patak. Tumama ang tubig sa mismong gilid ng banig. Nabasa ang dulo. Ay, sabi ko. Kinuha ng kuya ko ang basahan at pinatong sa gilid para sumipsip ng tubig. Pero ilang segundo lang basa na rin ang basahan. Ganito na naman, bulong niya. Hindi siya galit, hindi rin siya nagrereklamo. Parang sanay na lang. Minsan iniisip ko kung kailan kami nasanay sa ganito. Kung kailan naging normal ang mag-aral sa kandila. Kung kailan naging okay ang matulog sa basang sahig. Kung kailan namin tinanggap na ang buhay ay hindi lugar ng pahinga, kundi lugar lang ng pagtitiis. Natatandaan mo ba? Biglang sabi ng kuya ko. Nung bata pa tayo, napatingin ako sa kanya. Alin? Nung hindi pa ganito kalala. Sabi niya, nung buo pa ang bubong. Tumango naman ako. Oo, naalala ko. Hindi man maganda ang bahay noon pero hindi tumutulo. May ilaw pa kami kahit papaano. May mga gabi pa na nagkukwentuhan kami nang hindi nagmamadali.
nang hindi nagbibilang ng kandila, nang hindi nakikinig sa ubo ni nanay. Babalik din tayo doon, sabi ng kuya ko. Hindi siya nakatingin sa akin, pero ramdam kong sinisiguro niya yon sa sarili niya. Sana, sagot ko naman. Natahimik kami. Tanging tunog ng ulan at patak ng tubig sa timba ang maririnig. Natapos ko ang assignment ko. Isinara ko ang notebook. Hinipan ko ng kaunti ang kandila para mas tumagal ang apoy. Matulog na kayo, sabi ni nanay ulit. Bukas na lang ulit. Humiga kami sa banig. Una si nanay sa gitna. Kami ng kuya ko sa magkabilang gilid, siksikan. Kapag gumalaw ang isa, gagalaw kaming lahat. Ramdam ko ang lamig ng sahig sa likod ko. Ramdam ko rin ang init ng katawan ni nanay sa tabi ko. Init na may kasamang lagnat. Nay, bulong ko. Kung may kailangan ka, gisingin mo kami ha. Ngumiti siya ng mahina. Sige. Pero alam ko namang hindi niya kami gigisingin. Kahit na ano pa ang mangyari. Sa dilim nakatitig ako sa bubong. Kita kong anino ng patak ng tubig kapag tinatamaan ng liwanag ng kandila. Isa-isa, paulit-ulit. Parang oras na hindi gumagalaw. Kuya, bulong ko ulit. Sa tingin mo ba, may bahay na hindi tumutulo? Hindi siya agad sumagot. Siguro iniisip niya kung paano sasagutin na hindi magsisinungaling. Meron, sabi niya sa wakas. At balang araw, titira tayo doon. Pumikit ako. Hinayaan kong yakapin ako ng tunog ng ulan. Ang ubo ni nanay, ng bigat ng banig. Sa gabing iyon, malinaw sa akin ang isang bagay. Ang bahay ay hindi lang pader at bubong. Ang bahay, dapat ligtas ka. At sa ilalim ng butas ng bubong, sa gitna ng ulan at kandila, alam kong hindi pa iyon ang buhay na para sa amin. Sa eskwela ko, una natutunan na hindi pantay ang lahat. Hindi dahil may nagturo, kundi dahil ramdam mo agad. Sa tingin, sa tono, sa paraan ng pagsasalita ng mga taong may kapangyarihan. At sa araw na yon, malinaw na malinaw sa akin kung nasaan ang lugar ko. Maaga akong pumasok. Basa pang tsinelas ko mula sa ulan kagabi. Kahit pinunasan ko na. May lamig pa rin umaakyat sa paa ko. Hawak ko ang notebook ko. Manipis na, may ilang pahina ng punit. Wala akong baon. Wala rin akong extra papel. Pero okay lang, sanay na ako. Pagdating sa classroom, maingay na ang mga kaklase ko. May nagkukwentuhan tungkol sa field trip. May nagbibilang ng baon, may nagtatawanan. Uy, dala mo ba yung ambag? Tanong ng isang kaklase sa isa pa. Oo, sagot niya. 500 daw eh. Napahigpit ang hawak ko sa notebook. 500. Parang 500 mundo na hindi ko kailanman maaabot. Umupo ako sa upuan ko sa likod. Tahimik lang. Umaasa na hindi ako mapapansin. Pero napansin. Class, attention. Sabi ng teacher namin pagpasok niya. May hawak siyang listahan. Hindi ko alam kung bakit, pero kabog agad ang dibdib ko. Parang alam ko na. May activity tayo next week, sabi niya. Educational tour. Lahat sasama. May mga nagpalakpakan. May mga sumigaw ng yehey. Pero, dugtong niya, sabay tingin sa listahan. Kailangan na ninyong magbayad ng ambag ngayon para makasama kayo. Isa-isa niyang tinawag ang pangalan. Isa-isa ring tumayo ang mga kaklase ko. Lumapit at nag-abot ng sobre o pera. May ilan pang nagbiro. May ilan pang proud na proud. Nang malapit na ang apelido ko, parang bumigat ang hangin. Binanggit niya ang pangalan ko. Ikaw, bayad ka na ba? Tumayo ako na mabagal. Parang ayaw ng tuhod ko. Ma'am, mahina akong sabi. Hindi pa po. May bulungan agad sa gilid. May suminghot. May tumawa ng mahina. Bakit? Tanong ng teacher. Hindi galit. Pero hindi rin mo unawain. Wala pa po kaming pera. Sagot ko ng diretsyo. Wala na akong lakas para magpaligoy-ligoy.
Tumango siya, pero hindi siya naupo. Sa halip, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Alam mo, sabi niya, sapat ang lakas para marinig ng lahat. Kung wala kang pera, huwag kang sumama sa activity. Parang may tumigil na mundo. May kumirot sa dibdib ko na parang may pinilas. Hindi dahil hindi ako makakasama, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi. Parang hindi ako estudyante, parang istorbo lang. Umupo ka na, dagdag niya sabay tawag sa susunod na pangalan. Umupo ako, dahan-dahan. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Ramdam ko ang init ng mukha ko. Ramdam ko ang mga mata ng kaklase ko. May isang tumingin sa akin na parang naaawa. May isa na parang natutuwa. May isa na parang wala lang. Mas masakit ang wala lang. Buong klase, hindi ako nakapagsulat. Hindi ko marinig ang lesson. Ang naririnig ko lang, paulit-ulit ay ang boses ng teacher. Kung wala kang pera, huwag kang sumama. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang hindi makasama o ang ipaalam sa buong klase na hindi ka pwede dahil mahirap ka. Paglabas ng klase, nagsimula na naman ang usapan. Sasama tayo sabi ng isa. Oo, excited na ako. Sagot naman ng isa pa. Tahimik akong naglakad palabas. Hawak ang notebook, nakayuko ang ulo. May isang kaklase akong lumapit. Okay ka lang? Tumango ako. Oo, kahit naman hindi. Pag uwi ko, dumiretso ako sa bahay. Hindi ako dumaan kahit saan. Ayokong makita ng kahit sino ang mukha ko. Pagdating ko, nakita ko si nanay. Nakaupo siya sa bangko. Nagbabalat ng kaunting gulay na nakuha niya sa kapitbahay. May ubo pa rin siya, pero mas mahina na kesa kahapon. Oh, anak, sabi niya sabay ngiti. Kamusta sa school? Huminga ako ng malalim. Gusto kong sabihin, gusto kong ilabas. Pero nang makita akong sugat sa kamay niya, ang payat niyang braso, ang pagod sa mata niya, hindi ko kaya. Ayos lang po, sagot ko. Ngumiti siya. Mabuti naman. Umupo ako sa gilid, tahimik, pinagmasdan ko siya. Hindi ko alam kung paano sasabihin na may ambagan, na hindi ako makakasama, na pinahiya ako. Ayoko na madagdagan pa ang bigat sa dibdib niya. Kinagabihan habang kumakain kami ng kaunting kanin at asin, narinig ko ang kuya ko na nagtanong, "May activity kayo sa school?" Napatingin ako sa kanya. Parang alam niya na. Meron. Sagot ko na pilit normal ang tono. Sasama ka? Tanong niya. Umiling naman ako. Hindi na? Bakit? Tanong ni nanay na nag-aalala. Napahigpit ang hawak ko sa kutsara. May bayad po. Tahimik ang sumunod. Walang nagsalita. Walang umimik. Kaya ko yun. Biglang sabi naman ni kuya. Maghahanap ako ng paraan. Umiling naman ako agad. Wag na kuya. Bakit? Tanong niya. Okay lang naman ako. Sagot ko. Hindi naman yon importante. Pero alam naming lahat na importante. Hindi lang talaga kaya. Pagkatapos kumain, pumasok ako sa loob. Humiga sa banig, nakaharap sa pader. Ayoko makita nilang mukha ko. Tahimik akong umiyak. Hindi hagulhol, hindi maingay. Yung luha na kusang tumutulo kahit ayaw mo. Hindi dahil gusto kong sumama sa activity, kundi dahil sa araw na yon, malinaw na ipinapaalala sa akin ng eskwela na may mga lugar na hindi talaga para sa mahirap. Kahit gaano ka pa magsikap, kahit gaano ka pa katahimik. At sa ilalim ng kwarto, isang bagay lang ipinangako ko sa sarili ko. Darating ang araw na hindi na ako tatayo sa harap ng klase dahil wala akong pera. At darating ang araw na hindi na kailangang yumuko ang anak ng isang labandera. Kapag kaunti lang ang pagkain, mas tahimik ang hapag. Hindi dahil walang gutom, kundi dahil ayaw niyo na magsalita. Baka pa may mapitawang reklamo na hindi niyo kayang bawiin. Sa gabing iyon, 3 kami nakaupo sa banig. Magkakaharap-harap. May tigi isang mangkok. Isang tasa lang ng kanin ang hinahati-hati ni nanay. Hindi pantay ang sukat.
pero sinadya niyang gawing mukhang sapat. Asin lang muna, sabi niya sabay abot ng maliit na platito. Mas masarap yan kapag mainit ang kanin. Ngumiti siya, yung ngiting sanay na akong makita, ngiting may pilit na sigla. May kasamang dasal na sana hindi namin mapansin ang kulang. Umupo siya sa tabi namin, pero hindi siya kumuha ng kanin. Nay, kumuha ka, sabi ng kuya ko. Busog na ako, sagot niya naman agad. Mabilis at parang inensayo. Nakakain na ako kanina. Alam namin hindi totoo yon. Alam namin pare-pareho lang kaming galing sa maghapon na walang maayos na kanin. Pero wala sa amin ang gustong magsalita. Kapag sinabi mong hindi, para mo na ring inamin na wala na talaga. Kinuha ko ang kutsara, isang subo, mainit ang kanin. Pero ang lasa, wala. Asin lang ang kumakapit sa dila. Pero pinilit kong ngumiti. Masarap, sabi ko, para lang may masabi. Ngumiti si nanay, parang nakahinga ng kaunti. Oh, sabi ko sa'yo, diba? Tahimik kaming kumain. Maririnig mo ang tunog ng kutsara sa mangkok. Minsan, ang ubo ni nanay na pilit niyang sinasakal. Minsan, ang hangin na pumapasok sa siwang ng dingding. Nang maubos ang kanin ko, tumingin ako sa mangkok ng kuya ko. May natira pang kaunti. Hindi ko alam kung sadya ba o hindi, pero iniurong niya ang mangkok palapit kay nanay. O nay, sabi niya, sa'yo na yan. Umiling naman si nanay. Huwag na. Konti na lang to. Giit ng kuya ko. Sayang naman. Tumingin naman si nanay sa akin, tapos sa kuya ko. May sandaling parang bibigay siya, pero ngumiti ulit siya at tinulak pabalik ang mangkok. Kayo na, sabi niya. Kailangan niya yan. At doon ko nakita yung ngiti na mas masakit kaysa sa gutom. Yung ngiting nagsasabing handa siyang magutom para lang hindi kaming mga anak niya. Pagkatapos kumain, nag-ayos si nanay ng higaan. Inilatag ang banig, tinupi ang kumot. Parang may ritual sa bawat galaw niya. Mabagal, maingat. Parang ayaw niyang gumawa ng ingay na baka magising ng problema. Matulog na kayo, sabi niya. Maaga pa bukas. Humiga kami. Si nanay sa gitna. Kami ng kuya ko sa magkabilang gilid. Siksikan, pero sanay na. Sa dilim ramdam ko ang tiyan ko. Hindi busog, hindi rin masakit. Yung tipong gutom na tinanggap mo na. Pumikit ako. Pilit na inisip ang ibang bagay. Ilang sandali pa naramdaman kong gumalaw si nanay. Umupo siya ng dahan-dahan. Maingat para hindi kami magising. Narinig ko ang mahinang hakbang niya papunta sa kusina. Hindi ako gumalaw, pero gising ako. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang tunog ng tubig sa gripo. Mahina, tapos katahimikan ulit. Hanggang sa isang mahinang hikbi. Hindi malakas, hindi hagulgol. Yung iyak na parang pinipigilan. Parang ayaw marinig ng kahit sino. Pero sa katahimikan ng madaling araw, malinaw. Napamulagat ako. Tumingin ako sa kuya ko. Nakadilat din siya. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita. Pare-pareho naming alam. Dahan-dahan akong umangat ng kaunti. Sumilip sa kusina. Nakita ako si nanay na nakaupo sa maliit na bangko. Nakayuko. Nakasubsob ang mukha sa mga kamay. Nanginginig ang balikat. Wala siyang hawak na pagkain. Wala siyang ginagawa. Umiiyak lang siya. Yung iyak na hindi niya pinakita kanina. Yung iyak na tinago niya habang nakangiti sa amin. Yung iyak na para sa lahat ng araw na nagkunwari siyang busog. Kumurot ang dibdib ko. Gusto kong tumakbo papunta sa kanya. Gusto kong yakapin siya. Gusto kong sabihin, kaya namin to. Pero parang may humawak sa paa ko. Tumingin ulit ako sa kuya ko. Umiling siya, bahagya. Hindi dahil ayaw niyang lapitan si nanay, kundi dahil alam niyang ayaw ni nanay na makita namin siyang ganyan. Tahimik kaming nakahiga, nakikinig. Parang ang sama naming anak dahil hindi kami kumilos. Pero alam naming mas masasaktan siya kung malalaman niyang narinig namin. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang iyak. Narinig namin ang paghinga niya. Malalim, pilit, pinapakalma ang sarili. Tumayo siya
Nagpunas ang muka. Uminom ng tubig. Bumalik siya sa banig. Humiga sa gitna. Dahan-dahan, parang walang nangyari. Pumikit ako, pero gising pa rin ang isip ko. Sa dilim naramdaman kong gumalaw ang kamay ng kuya ko. Hinahanap ang kamay ko. Mahigpit niya akong hinawakan. Hindi siya nagsalita, pero sapat na yon. Sa gabing iyon, malinaw sa amin ang isang bagay. Hindi lang kami ang nagugutom. Hindi lang kami ang nasasaktan. At kung may ngiti man si nanay sa bawat araw na kulang ang pagkain, iyon ay ngiting binabayaran niya ng luha sa madaling araw. Doon sa pagitan ng gutom at katahimikan, mas lalo naming naunawaan kung bakit kailangan naming tumayo. Kahit masakit, kahit maaga para sa kanya. Maaga pa lang alam ko nang may mali. Hindi dahil may sinabi si nanay, kundi dahil mas tahimik siya kaysa dati. Karaniwan kahit may ubot lagnat, gumagalaw pa rin siya. May ingay ang palanggana. May tunog ang bareta. May ritmong paulit-ulit. Pero nung umagang iyon, parang mabagal ang lahat. Nay, tawag ko mula sa loob. Magpahinga ka muna. Dito lang ako. Sagot naman niya mula sa bakuran. Tatapusin ko lang to. Lumabas ako. Nakita ko siya nakayuko sa batya. Maputla ang mukha niya. Mas maputla kaysa kahapon. May pawis sa noo kahit malamig ang hangin. Nanginginig ang kamay niya habang pinipiga ang damit. Nanay, sabi naman ng kuya ko at lumapit. Sabi namin, pahinga ka muna. Ngumiti siya pero hindi na buo. Konti na lang. Hindi ko alam kung ilang beses na naming narinig ang salitang yon. Isinubsob niya ulit ang damit sa tubig. Isang kusot, 2, 3. Tapos, bumagal ang galaw niya. Parang napahinto ang mundo sa isang iglap. Binitawan niya ang damit. Napahawak sa gilid ng batya. Tumingala siya, pero parang hindi niya kami nakita. Nay, sabay naming tawag. Bago pa kami makalapit, bumigay ang tuhod niya. Tumumba siya sa tabi ng palanggana. Basang-basa ang saya niya. Tumama ang ulo niya sa lupa. Isang mahinang tunog, pero sa tenga ko parang napakalakas. Nanay! Sigaw ko. Lumuhod naman ang kuya ko kaagad. Nay! Nay, gising! Hinawakan niya ang balikat ni nanay. Walang sagot. Nakapikit ang mga mata niya. Ang hininga niya mababaw. Nanginig ang kamay ko habang hinahaplos ko ang pisngi niya. Malamig. Mas malamig kaysa dati. Kuya, anong gagawin? Halos hindi ko mailabas ang boses ko. Tawagin mong kapitbahay. Sigaw niya. Bilisan mo! Tumakbo ako. Hindi ko na alam kung kanino ako kakatok. Basta kumatok ako. Sumigaw. Humingi ng tulong. May isang kapitbahay ang lumabas. Tinulungan kaming buhatin si nanay. Pinaharam kami ng kariton. Doon namin siya inilagay. Balot ng tuwalya at kumot. Sa klinik, sabi ng kuya ko. Doon muna. Itinulak namin ang kariton sa putikang kalsada. Mabagal, madulas. Pawis na pawis ang kuya ko. Ako naman, hawak ang kamay ni nanay. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Nahigising? Bulong ko. Andito lang kami. Pagdating namin sa maliit na klinik, sinalubong kami ng amoy ng gamot at linoleum. May ilang pasyente na rin sa loob. Tumakbo ang kuya ko sa counter. Dok, tulungan niyo po kami. Sabi niya na hinihingal. Nahimatay po ang nanay namin. Lumapit ang nurse. Tiningnan si nanay. Sinilip ang mata. Pinakinggan ang dibdib. May lagnat, sabi niya. Kailangan ng check-up at gamot. Tumango ang kuya ko. Opo. May pambayad ba kayo? Tanong ng nurse. Tahimik ang sumunod. Nagkatinginan kami ng kuya ko. Wala kaming dalang pera. Wala, kahit barya. Wala po, sagot ng kuya ko na mahina. Pero pwede po bang? Umiling ang nurse. Pasensya na, kailangan muna ng bayad. Dok, singit ko na umiiyak na. Please po, nahihirapan na po siya. Tumingin ang nurse sa akin. May bahid ng awa, pero may distansya rin. Sorry, pero may patakaran kami. Babayaran po namin. Giit ng kuya ko. Maghanap po kami. Hindi pwede, hindi to charity.
Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi ko alam kung galit ba yon o hiya ang mas nangingibabaw. Please, ulit ng kuya ko. Nanay po namin yan. Tahimik lang ang sagot. Isang iling. Tinulak namin palabas ang kariton. Parang mas mabigat ngayon ang katawan ni nanay. Parang bawat hakbang may kasamang takot. Sa labas ng klinik, umuulan na naman. Pumatak ang ulan sa mukha ko. Hinaluan ng luha. May lumapit na matandang doktor. Dalhin niyo na lang sa public hospital, sabi niya. Pero kailangan niyo muna ng referral o reseta. Binigay niya sa amin ng isang papel. Referral, mga salitang hindi ko maintindihan. Kasabay ng reseta ng mga gamot na parang banyaga. Salamat po, sabi ng kuya ko na halos pabulong. Lumayo ang doktor. Naiwan kami sa labas. Umiiyak ang ulan. Tahimik si nanay. Hawak ng kuya ko ang reseta. Hiwalay na ang kamay niya sa lakas ng pagkakahawak. Ano gagawin natin? Tanong ko. Hindi naman agad siya sumagot. Tumingin siya sa klinik. Tumingin sa daan. Tumingin kay nanay. Hahanap tayo, sabi niya sa wakas. Magmamakaawa kung kinakailangan. Naglakad kami. Klinik to butika. Butika to tindahan. Paulit-ulit ang tanong. Pwede po ba utang? Wala po kaming pera ngayon eh. Babayaran po namin. Paulit-ulit din ang sagot. Di pwede. Pasensya na. Hindi kami nagpapautang ng gamot. Sa huli, naupo kami sa labas ng isang butika. Basa, pagod, talunan. Hawak ko ang reseta. Parang papel lang. Pero para sa amin, parang buhay. Naupo ang kuya ko sa bangketa. Tinakpan niya ang mukha niya ng mga kamay. Hindi siya umiiyak na malakas, pero nanginginig ang balikat niya. Kuya, tawag ko. Tumingala siya, pula ang mata. Pagod, galit, takot. Kasalanan ko, sabi niya. Dapat pinahinto ko siya. Umiling ako. Hindi. Pero pareho naming alam, walang may kasalanan. Walang dapat sisihin, pero may bumagsak pa rin. Nang gabing yon doon sa bangketa, sa ilalim ng ulan, habang hawak namin ang reseta na hindi namin kayang bilhin, malinaw sa amin ang isang bagay. Hindi lang pala kahihiyan ang kahirapan. Minsan, buhay ang kapalit. Gabi na nang makauwi kami. Hindi ko na alam kung paano kami nakabalik sa bahay. Ang alam ko lang, buhat-buhat namin si nanay. Salitan, dahan-dahan, parang anumang maling galaw ay maaaring tuluyang bumigay ang katawan niya. Nilatag namin siya sa banig. Pinunasan ng mukha. Pinalitan ng basang damit. Hindi siya nagising agad. Mababa ang hininga. Parang inaakyat baba ang dibdib niya na parang hirap. Sa labas, tahimik ang barangay. Wala ng ulan. Pero ang lamig, nanatili. Yung lamig na hindi lang sa hangin, kundi sa loob. Naupo ako sa tabi ni nanay. Hawak ko ang kamay niya. Ramdam ko ang gaspang ng balat. Ang kalyo sa palad, ang mga sugat na hindi pa rin naghihilom. Isang kamay na buong buhay namin kinapitan. Isang kamay na kailanman hindi bumitaw, kahit wala na siyang lakas. Gising ka, nanay? Bulong ko. Andito lang kami. Hindi naman siya sumagot, pero parang may gumalaw ng kaunti sa daliri niya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yon, pero kumapit ako roon. Sa kabilang gilid ng banig, tahimik ang kuya ko. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa dingding, nakatungo ang ulo. Hindi ko siya makita ng maayos, pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan niya. Yung katahimikang mas maingay pa sa sigaw. Lumipas ang ilang minuto o oras. Hindi ko alam, sa ganitong mga sandali nawawala ang pakiramdam ng oras. Bunso, biglang sabi ng kuya ko. Napatingin ako sa kanya. Lumapit siya. Umupo sa tabi ko. Hindi siya tumingin kay nanay. Tumingin siya sa sahig. Parang doon niya gustong kausapin ang sarili niya. Ako nang gagawa ng paraan. Sabi niya na mahina ang boses, pero buo. Hindi na pwedeng ganito. Hindi naman agad ako sumagot. Parang alam ko na ang susunod niyang sasabihin.
At ayokong marinig. Kahit mahinto ako sa pag-aaral, dugtong niya. Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi. Agad kong sabi. Mas malakas kesa sa inaasahan ko. Hindi pwede. Tumingin siya sa akin. Sa mata niya ay may halong pagod at determinasyon. Hindi galit. Hindi rin awa, kundi desisyon. Kailangan, sabi niya. Wala na tayong ibang pagpipilian. Umiling ako ay mabilis. Ako na lang. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-working student ako. Huwag na ikaw. Napangiti siya ng kaunti. Hindi masaya. Parang mas lalo lang siyang nasaktan. Bata ka pa, sabi niya. Ako ang panganay. Ako ang dapat. Pero paano pangarap mo? Tanong ko. Nanginginig na ang boses ko. Ikaw ang gustong maging. Tumigil ako. Di ko na tinuloy kasi mas masakit banggitin. Huminga siya ng malalim. Pangarap lang yun, sabi niya. Pero si nanay, totoo siya. Buhay siya. Napayuko ako. Umiyak na ako. Hindi ko na napigilan. Kuya, ayoko. Sabi ko. Ayokong isuko mo ang lahat dahil sa amin. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Parang gusto niyang ipasa sa akin ang lakas na wala na siya. Hindi ko to titingnan na pagsuko, sabi niya. Ito ang laban ko. Tumingin kami kay nanay. Tahimik siya. Mahina ang hininga. Parang wala siyang alam sa usapan namin. At siguro, mas mabuti na rin. Hindi natin siya pwedeng pabayaan, sabi ng kuya ko. Hindi na ulit. Sa dilim ng kwarto, walang ilaw, walang saksi, walang ibang nakarinig. Doon ipinanganak ang desisyong babago sa buhay namin. Umupo kami na magkatabi, magkahawa kamay. Parehong umiiyak, pero pareho ring pinipigilan ng hikbi. Ayaw naming marinig ni nanay kung sakaling magising siya. Anong gagawin mo? Tanong ko ng mahina. Maghahanap ako ng trabaho, sagot niya. Kahit anong pwede. Kahit mabigat. Kahit delikado. Kuya, makinig ka muna. Putol niya. Hindi siya galit pero seryoso. Ikaw, mag-aaral ka. Kahit mahirap, kahit gutom tayo, kailangan may isa sa atin na magpatuloy. Pareho tayong tutuloy. Giit ko. Ngumiti siya. Oo, pero magkaibang paraan. Tahimik kaming dalawa. Parang parehong may iniisip na hindi namin sinasabi. Pangako, sabi niya bigla. Ano man ang mangyari, iaahon natin si nanay. Pangako, sagot ko naman agad. Kahit hindi ko alam kung paano, kahit hindi ko alam kung kailan. Magkahawak kaming nanatili roon. Parang kung bibitaw kami, ay mawawala. Ilang sandali umungol si nanay. Bahagyang dumilat ang mata niya. Tumingin siya sa amin. Mahina ang boses. Anak, bulong niya. Bakit gising pa kayo? Matulog ka nanay, sabi ko naman agad. Pinupunasan ng luha ko. Andito lang kami. Ngumiti siya ng kaunti. Pasensya na ha, naging pabigat pa ako. Parang may pumutok sa dibdib ko. Huwag mong sabihin yan, Nay. Sabay naming sabi ng kuya ko. Hindi ho kayo pabigat. Dugdong ko. Ikaw ang dahilan kung bakit kami tumatayo araw-araw. Napapikit si nanay. May luhang pumatak mula sa gilid ng mata niya. Hindi siya nagsalita. Parang nakatulog ulit. Tumahimik ang kwarto. Tanging hininga lang ni nanay ang maririnig. Mabagal, mahina, pero buhay. Sa gabing yon, hindi kami natulog agad. Nakaupo lang kami, nagbabantay, nag-iisip, natatakot, umaasa. Walang sino man ang nakakita sa pangakong binitiwan namin. Walang pumalakpak, walang sumaksi. Pero malinaw sa amin, simula nung gabing yon, hindi na lang kami magkapatid na naghihirap. Kami na ang magiging sandalan ng isang labanderang buong buhay kaming binuhat. At kahit wala kaming pera, kahit wala kaming kapangyarihan, may pangako kami. At sa ngayon, sapat muna yon para mabuhay.
Hindi sabay na dumating ang pagbabago. Dahan-dahan itong sumingit sa araw-araw namin. Hanggang sa hindi na namin namalayan na ibang buhay na pala ang ginagalawan namin. Unang umalis ang kuya ko ng bahay bago pa sumikat ang araw. Hindi na siya nakapambahay kapag umaga. Laging nakatsinelas na may putik. Suot ang lumang t-shirt na kaya ng madumihan. May dala siyang maliit na supot, tubig, kaunting tinapay kung meron, at tapang na pilit niyang binubuo. Sa kanto lang muna, sabi niya noong unang araw. May naghahanap ng magbubuhat. Buhat. Isang salitang parang simple, pero sa katawan ng kuya ko nagiging paulit-ulit iyon na kerot. Sa una, sa palengke, kargador, mabigat ang sako ng bigas, kahon ng gulay, minsan kahon ng isda na may amoy na kumakapit sa balat. Sa hapon naman, construction site, tagahalo ng semento, tagasali ng hollow blocks. Sa gabi, kung may mag-aalok, bantay sa maliit na bodega. Umuuwing pagod. Madalas hindi na nagsasalita. Nauupo lang sa gilid ng banig. Hinahaplos ang mga kamay na namumula at may bagong paltos. Kapag tinatanong ko kung okay lang ba siya, lagi niyang sagot, ayos lang. Alam ko namang hindi. Ako naman, naghahanap ng pwedeng pasukan pagkatapos ng klase. Sa umaga, eskwela. Sa hapon, tindahan sa kanto. Tagalinis, tagabantay, minsan tagabalot ng mga paninda. Maliit ang bayad. Minsan pagkain lang. Pero tinanggap ko. Kailangan. May mga araw na halos hindi ko na maramdaman ang upuan sa classroom. Nakaupo ako sa likod, nakayuko. Pilit na binubuksan ang mata. Kapag nagtatawag ang teacher, nagigising ako sa sariling pangalan. Minsan napapagalitan. Bakit ka inaantok? Tanong niya minsan. Hindi ka ba nakatulog? Tumango ako. Kahit ang totoo, natulog naman pero kulang. Kulang sa oras. Kulang sa lakas. Kulang sa pahinga. May mga kaklase naman ako nagtatawanan. May baon silang chichirya. May plano sila pagkatapos ng klase. Ako, ang plano ko ay kung paano tatagal ang katawan ko hanggang sa makauwi. Sa bahay, tahimik naman si nanay. Hindi na siya tulad noon na laging gumagalaw. Mas madalas na siyang nakaupo. Kapag may lakas, nag-aayos ng kaunting labada, konti lang, yung kaya niya lang. Kapag wala, nanonood lang siya sa amin. Parang binibilang ang oras ng pag-uwi namin. Nay, huwag mo na kami hintayin. Sabi ko minsan, magpahinga ka. Ngumiti siya, pero may lungkot sa mata. Hindi ako mapakali kapag wala kayo. Minsan naririnig ko siyang umiiyak sa gabi. Tahimik lang. Hindi tulad noon na gutom ang dahilan. Ngayon, guilt. Kasalanan ko to. Sabi niya minsan sa kuya ko. Akala niya hindi ako narinig. O hindi dahil sa akin. Hindi. Putol lang kuya ko. Huwag mo yan sasabihin. Pero alam naming pareho, dala-dala ni nanay ang bigat na yon. Na kami ang nagbabayad ng pagod dahil sa kanya, na kaming tumatanda ng maaga. Isang gabi, umuwi ang kuya ko na may pilay. Halata, pilit niyang tinatago. Pero kita ko sa paraan ng paglakad niya. Anong nangyari? Tanong ko. Natapilok lang. Sagot niya. Mabilis. Kinabukasan, pumasok pa rin siya. Kahit namamaga ang paa, kahit masakit, hindi siya tumigil. Hindi siya huminto. Parang may hinahabol siyang oras na ayaw maghintay. Ako rin, may mga araw na hindi ako nakakain bago pumasok. Kapag may natirang tinapay, hati kami. Kapag wala, tubig lang. Sa klase, sumasakit ang ulo ko. Umiikot ang paningin ko. Minsan, napasandal na lang ako sa pader sa hallway. Hinihintay humupa ang hilo. May isang teacher na kapansin. Kumain ka ba? Tanong niya minsan. Tumango naman ako. Sanay na ako magsinungaling para makaraos. Sa bahay, nagbabago rin ang oras. Mas maaga kaming natutulog. Mas maaga rin gumigising. Ang banig hindi na pahingahan. Parang checkpoint lang bago ulit lumaban kinabukasan. Kuya, sabi ko minsan habang nag-aayos kami ng gamit. Pagod ka na ba? Tumingin siya sa akin, ngumiti ng kaunti. Oo,
pero okay lang. Hanggang kailan? Tanong ko. Huminga naman siya ng malalim. Hanggang kaya. Isang hapon umuwi ako na may kaunting barya. Inabot ko kay nanay. Maliit lang pero ngumiti siya na parang may hawak akong ginto. Salamat anak ha, sabi niya. Nanginginig ang boses. Pasensya na. Huwag ka na mag-sorry, sagot ko. Andito naman kami. Tumingin siya sa akin. Matagal. Parang gusto niyang sabihin ng maraming bagay. Pero walang salitang lumabas. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit, parang takot siyang mawala ako. Sa mga panahong yon, hindi ko na malayang nagbago na pala ako. Hindi na ako yung batang tahimik lang sa likod ng klase. Hindi na rin ako yung natatakot magsalita. Natuto akong magbilang ng oras, ng lakas, ng pera. Natuto akong magtiis na hindi umiiyak sa harap ng iba. At ang kuya ko, hindi na lang siya si kuya. Siya na ang haligi, siya na ang bubong, siya na ang pader na sumasalo sa ulan. Pero may presyo ang lahat. May mga gabing hindi na kami nag-uusap. Hindi galit, kundi dahil pagod. May mga araw na pareho kaming tulala. Parang parehong may iniisip na hindi namin kayang sabihin. Sa katahimikan ng bahay, malinaw ang isang bagay. Masyado kaming maagang tumanda. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil kailangan. At sa bawat araw na lumilipas, habang bumibigat ang trabaho at humahaba ang oras, mas lalo naming nararamdaman na ang pangakong binitawan namin ay may kapalit. Hindi namin alam kung hanggang saan kami dadalhin ito, pero sa ngayon, tuloy lang. Para kay nanay. Dumating ang desisyon ng kuya ko nang walang paalam. Parang ulan na bigla na lang bumuhos kahit akala mo ay maaraw. Tahimik ang umaga. Hindi pa mainit, pero hindi rin malamig. Yung klase ng oras na parang may hinihintay na mangyari. Nakatayo ang kuya ko sa may pintuan. Hawak ang maliit na bag. Hindi yung maleta na may damit at pangarap. Kundi yung bag na kasya lang ang ilang damit. Tsinelas at tapang. May nakausap ako. Sabi niya ng diretso. Hindi siya nakatingin sa amin. May trabaho sa malayo. Mas malaking kita. Napatingin ako sa kanya. Gaano kalayo? Huminga siya ng malalim. Malayo. Hindi niya na dinetalye. Parang ayaw niyang bigyan ng oras ang takot na baka sumunod. Si nanay naman nakaupo sa bangko. Hawak ang bimpo. Tahimik lang, pero kita ko agad ang pamumula ng mata niya. Parang kanina pa siya umiiyak bago pa namin marinig ang balita. Kailan ka aalis? Tanong ko. Pilit normal ang tono. Ngayon din, sagot niya. Parang may humila sa sikmura ako pababa. Ngayon? Ulit ko. Hindi man lang. Mas mahirap kapag pinatagal. Putol niya. Mas masakit. Tahimik ang bahay. Ang tunog lang ng hangin sa labas at ang mahinang tiktik ng tumutulong tubig mula sa gripo. Parang lahat nakikinig sa amin. May pamasahe ka ba? Tanong ni nanay sa wakas. Mahina ang boses, pero malinaw. Umiling ang kuya ko. Hiram lang. Tumayo si nanay. Mabagal, parang mabigat ang tuhod. Lumapit siya sa kuya ko at hinawakan ng bag. Anak, sabi niya na nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Huwag mo yan isipin. Sagot ng kuya ko. Ito ang dapat. Pero anak, napahinto si nanay. Parang pinipigilan ng iyak. Paano ka? Paano kung okay lang ako, nay? Mabilis niyang sagot. Kaya ko to. Alam naming lahat na walang siguradong kaya sa desisyong to. Pero wala rin namang ibang daan. Umupo kami sa banig. Walang handa. Walang salo-salo. Wala kaming maipaghahanda kahit gusto namin. Ang almusal namin ay pareho pa rin. Kaunting asin, pero mas mabigat ang bawat subo. Kuya, sabi ko, pwede pa namang umiling siya. Hindi na, kailangan na. Tumingin siya kay nanay. Matagal at parang sinasaulo ang mukha niya.
May mga guhit ng pagod. May mga matang nag-aalala sa amin buong buhay niya. Kaya mo ba? Tanong niya kay nanay. Ngumiti naman si nanay. Pilit, pero totoo. Kaya ko to. Sabi niya. Kayo ang unahin ninyo. At doon na siya tuluyang umiyak. Hindi malakas, hindi hagulgol, pero malinaw ang bawat patak ng luha. Hinawakan niya ang kamay ng kuya ko. Parang ayaw bumitaw. Mag-iingat ka, sabi niya. Huwag ka magpapagod masyado. Kumain ka ha, kahit kaunti. Huwag ka matutulog sa labas kung kaya. Tumango ang kuya ko. Oo, Nay. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang balikat ko. Ikaw? Sabi niya. Mag-aral ka, huwag kang susuko. Tumango ko. Hindi ko na mapigilan ang luha ko. Babalik ka ha? Ngumiti siya. Yung ngiting matatag, pero may lungkot sa gilid. Oo. Pare-pareho naming alam, ang pagbabalik ay hindi agad at hindi sigurado kung kailan. Lumabas kami ng bahay. Walang nagsundo, walang naghihintay na sasakyan. Maglalakad lang siya hanggang sakayan. Doon niya haharapin ang unang hakbang ng bagong buhay. Sa kanto, huminto siya, humarap sa amin. Parang gusto niya magsalita pa pero pinili niyang ngumiti na lang. Kuya, tawag ko ulit. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Parang pinapasa niya ang lakas na kakailanganin ko. Pagkatapos niya, niyakap siya ni nanay. Mas mahigpit, mas matagal. Salamat. Bulong niya sa tenga ni nanay. Pasensya na. Bulong ni nanay pabalik. Umiling siya. Hindi. Pagbitaw niya tumalikod siya. Hindi na siya lumingon. Parang alam niyang kapag lumingon siya, baka hindi na siya makaalis. Pinanood namin siyang maglakad palayo. Papaliit ang likod niya. Papalayo ang hakbang. Hanggang sa mawala siya sa dulo ng kalsada. Tahimik kaming bumalik sa bahay. Mas tahimik kaysa dati. Umupo si nanay sa bangko. Hawak ang bimpo. Nakatingin sa pintuan na parang umaasang babalik ang kuya ko at sasabihing biro lang ang lahat. Ngunit hindi siya bumalik. Kinagabihan, mas maaga kaming natulog. Pero hindi agad nakatulog. Nay, sabi ko sa dilim, okay ka lang ba? Huminga siya ng malalim. Okay lang, sagot niya. Pero alam kong hindi. Babalik siya, dagdag pa niya. Parang sinasabi niya sa sarili niya na babalik siya. Oo, sagot ko. Babalik siya, Nay. Sa gabing yun, pareho naming nararamdaman ng bigat ng pagkawala. Hindi dahil iniwan kami, kundi dahil iniwan niya ang isang bahagi ng sarili niya para sa amin. Walang handa, walang pamasahe, walang kasiguraduhan. Pero may desisyon. At iyon ang pinakamahirap na paalam na kailangan naming tanggapin. 12 taon ang lumipas na parang isang mahabang paghinga. Hindi namin namalayan kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Walang isang araw na nagising kami at sinabing okay na. Ang nangyari, paunti-unti. Dahan-dahan, parang sugat na hindi mo namalayang nagsara na pala. Ang unang nagbago ay ang oras. Hindi na kami gumigising na may kaba kung may kakainin pa bukas. Hindi na rin kami natutulog na may tunog ng ulan na pumapasok sa loob ng bahay. Unti-unti, nawawala ang mga patak sa bubong. Una, nilagyan lang ng pansamantalang yero. Pagkatapos, pinalitan ng buong bubong. Hindi naman agad-agad, isa-isang hulog, isa-isang ayos. Ang bahay na minsan hindi namin matawag na tahanan, unti-unting naging ganap na bahay. May ilaw na ulit. Hindi maliwanag na parang sa mayayaman, pero sapat na para makita ang mukha ng isa't isa sa gabi. Wala na ring kandila sa gitna ng mesa. Nakatago na lang sa drawer. Parang alaala ng panahong ayaw na naming balikan. Hindi kami naging mayabang. Hindi rin kami pala-post. Wala kaming litrato ng before and after. Walang kwento ng paghihigante. Parang mas pinili naming tahimik lang dahil alam namin kung paanong masaktan ang mata ng taong may kulang. Ako, nakapagtapos. Hindi madali.
May mga semester na muntik na akong sumuko. May mga gabing halos matumba ako sa pagod. Pero bawat beses na naiisip kong huminto, may isang mukha akong naaalala. Ang mukha ng nanay naming nanginginig sa harap ng palanggana. At iyon ang nagtulak sa akin, pasulong. Ang kuya ko matagal bago kami muling nagkasama sa iisang bubong. Hindi niya agad sinabi ko ano ang dinaanan niya. Hindi niya kwento kung ilang beses siyang nagutom, kung ilang beses siyang nasaktan sa trabaho, kung ilang beses siyang natulog sa lugar na hindi kanya. Ang alam lang namin, hindi siya tumigil. Nagtrabaho siya sa mga lugar na hindi ko man lang kayang banggitin noon. Natuto, nag-ipon, bumagsak, tumayo ulit. Hanggang sa isang araw bumalik siya. Hindi bilang batang umalis na may hirap sa mata, kundi bilang lalaking buo ang tindig. Hindi mayabang, hindi maporma, pero may katahimikan sa kilos na nagsasabing, nalampasan ko. Wala kaming handaan ng tuluyan na siyang umuwi. Walang salo-salo, wala ring kapitbahay na inimbitahan. 3 lang kami sa loob ng bahay. Tapos na, sabi lang niya. Hindi na namin tinanong kung paano. Alam namin hindi kailangan isa-isahin. Ang unang ginastos namin, di bagong damit, di cellphone, hindi bakasyon, gamutan ni nanay. Dinala namin sa doktor na hindi humihingi ng pangunang bayad. May mga tests, may mga gamot, may mga araw na pabalik-balik kami sa ospital. Pero sa pagkakataong to, hindi na kami nagmamakaawa sa labas. Tahimik lang kami nakapila, nagbabayad, naghihintay. At unti-unti, gumaling si nanay. Hindi na siya nanginginig kapag malamig. Hindi na rin siya inuubo sa madaling araw. Mas madalas na siya ngayon nakangiti. Hindi yung ngiting pilit, kundi yung ngiting payapa. Nakakapagod pala hindi magtrabaho. Biro niya pa minsan. Ngumiti kami. Hindi namin siya pinilit bumalik sa labada. Hindi niya na kailangan. Sa bahay, simple lang ang buhay. May mesa maayos, may upuang pantay, may ref na hindi puro tubig ang laman. May bigas na hindi na kailangang bilangin ng butil. Pero hindi kami nag-imbita ng maraming tao. Hindi kami nagpakitang yaman. Parang napagkasundoan naming ang dignidad ay hindi kailangang ipagsigawan. May mga kapitbahay na nakapansin, may mga bumate, may mga nagtaka. Tahimik ka lang sabi ng isa. Akala ko, ngumiti lang kami. Hindi na kailangang tapusin ang pangungusap. May mga gabi pa rin na nagkakwentuhan kami sa sala. Hindi na sa dilim, hindi na sa kandila. May ilaw, may ventilador. May katahimikang hindi mabigat. Minsan biglang tatahimik si nanay at titingin sa amin. Salamat, sabi niya minsan bigla. Huwag ka na magpasalamat, Nay, sagot ng kuya ko. Ikaw ay nag-umpisa ng lahat ng to. At doon ko naunawaan. Hindi lang pala to kwento ng pag-ahon. Kwento ito ng pagbabalik ng dignidad. Ng pagwawasto sa mga panahong kami yumuyuko dahil wala kaming choice. Ngayon, kaya na naming tumayo. Hindi para ipakita sa iba, kundi para hindi na kailanman muling yumuko sa kahihiyan. 12 taon. Hindi mabilis, hindi madali. Pero sapat para baguhin ang isang buhay. At ihanda kami sa katotohanang hindi pa namin alam na darating. Tahimik ang hapon. Yung klase ng katahimikan na bihira na naming maranasan. Walang sigawan sa labas, walang ulan, walang nagmamadali. Si nanay nasa loob, nag-aayos ang kaunting halaman sa bintana. Ako naman, nag-aayos ng papeles sa mesa. Ang kuya ko nasa garahe, may inaayos na gamit. May kumatok, hindi malakas, hindi rin pamilyar. 2 mahinang katok na parang nagdadalawang isip. Lumapit ako sa pinto at binuksan. May lalaki nakatayo sa harap ko. Hindi siya mukhang mayaman, hindi rin siya mukhang pulube. Pero halata ang sakit sa katawan niya. Maputla ang balat, may mga ugat na litaw sa kamay. At ang balikat niya ay bahagyang nakayuko, parang may pasa na mabigat. Naka-long sleeve siya kahit mainit ang hapon. May hawak na maliit na envelope. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Parang matagal niya na akong kilala. Binigkas niya ang buong apelyido namin.
Nanlamig ang bato ko. Pasensya na po. Sagot ko agad na maingat. Nagkakamali po kayo ng bahay? Umiling siya ng bahagya. Hindi, sabi niya. Dito to. Narinig ko ang yabag ng kuya ko mula sa garahe. Lumapit siya sa pintuan. Tumingin sa lalaki. Tapos ay sa akin. May kailangan po kayo? Tanong ng kuya ko ng maayos pero may distansya. Huminga ng malalim ang lalaki. Parang pinag-iipunan ng lakas. Ako ang ama ninyo. Sabi niya. Parang may humampas na hangin sa pagitan naming tatlo. Hindi ko alam kung anong unang pumasok sa isip ko. Takot ba? Galit ba? O gulat? Basta alam ko, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may salitang gustong lumabas, pero walang maayos na anyo. Lumabas ka, biglang sabi ng kuya ko. Hindi siya sumigaw. Mas delikado ang tono, kontrolado, pero mabigat. Sandali lang, sabi naman ng lalaki. Itinaas ang kamay. Makinig lang kayo. Wala kaming dapat pakinggan. Sagot naman ng kuya ko. Wala kaming ama. Tahimik ang lalaki. Parang tinanggap ang tama ng mga salitang yon. Napatingin siya sa loob ng bahay. Banggit niya sa pangalan ng nanay. Andito ba siya? Wala. Sagot ko naman kaagad. Mabilis. Kahit naroon naman si nanay sa loob, ayoko makita niya ang lalaking ito. Pakiusap, sabi ng lalaki. Kahit kayo lang muna. Tumingin ako sa kuya ko. Kita ko ang galit sa mata niya. Yung galit na matagal na naghihintay ng pangalan. Sabihin mo na, sabi ng kuya ko. Anong kailangan mo? Huminga ulit ang lalaki. Umubo ng mahina. May sakit ako, sabi niya. At bago pa, kailangan niyong malaman ng totoo. Ang totoo? Ulit ng kuya ko na mapakla. 12 taon ka nang wala. Anong totoo pa bang kailangan naming malaman? Hindi agad sumagot ang lalaki. Inabot niya ang envelope at inabot sa akin. Hindi ko naman agad kinuha. Mga dokumento. Sabi niya. Birth records. Apelido ninyo. Hindi ko na kailangan silipin. Alam ko ng laman. Alam ko rin kung gaanong kabigat ang kahulugan. Bakit ngayon? Tanong ko ng mahina. Pero malinaw. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Tumingin siya sa akin. Sa mata niya may pagsisisi. O baka pagod lang. Akala ko, mas mabuti nang mawala. Sabi niya. Nagkamali ako. Isang maikling tawa ang lumabas sa kuya ko. Walang saya. Oo, sabi niya. Nagkamali ka. May ingay mula sa loob. Si nanay. Anak, sino yan? Tawag niya. Nanlamig ulit ang dibdib ko. Hindi siya importante, Nay. Sagot naman ng kuya ko kaagad at hindi na tumingin sa kanya. Pero huli na, lumabas na si nanay sa pintuan. Pagkakita niya sa lalaki, tumigil siya. Parang may humawak sa paa niya. Napatigil ang mundo. Sa loob ng ilang segundo. Nagkatinginan sila. Walang sigawan, walang eksena. Isang mahabang katahimikan lang na mas mabigat pa sa kesa sa anumang salita. Ikaw. Mahinang boses ni nanay. Yumuko ang lalaki. Pasensya na. Hindi sumagot si nanay. Tumingin lang siya sa amin, sa akin at sa kuya ko. Parang naghahanap ng kumpirmasyon na hindi pa naginip ang lahat. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng kuya ko na mas mabigat na ngayon ang boses. Mas galit. Gusto kong. Nagsimula ang lalaki. Huwag. Putol ng kuya ko. Huwag mo nang sabihin. Tahimik ulit. May kapitbahay na dumaan sa tapat. Napatingin. Naramdaman ko ang bigat ng mga mata mula sa labas. Pero walang pakialam. Kung may sasabihin ka, sabi ko sa lalaki. Sabihin mo na ngayon.
Dahil wala ka ng ibang pagkakataon. Tumingin siya sa akin, tumango. Oo, huminga siya ng malalim. Parang naghahanda sa unos. Hindi ako bumalik para humingi ng tawad. Sabi niya, may kailangan lang akong sabihin. Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento. At ang katahimikang bumalot sa amin. Iyon ang simula ng mas mabigat pang laban. Hindi kami umupo. Walang nag-alok ng tubig, walang nag-alok ng kahit na ano. Nakatayo kaming tatlo sa may pintuan. Ako, ang kuya ko, at si nanay. Habang ang lalaki nagpakilalang ang aming ama ay nakatayo rin sa tapat. Hawak pa rin ng envelope na parang sandata. Sabihin mo na, sabi ng kuya ko na malamig ang boses. Anong kailangan mo? Huminga ng malalim ang lalaki. Umubos siya ng bahagya. Parang pinipili ang mga salitang hindi niya kayang ipaliwanag ng maayos. May pamilya ako. Sabi niya sa wakas. May mga anak. Tumahimik ang paligid. Si nanay, hindi gumalaw. Nakatitig lang siya sa sahig. Parang doon niya inilapag ang lahat ng alaala. Alam namin. Sagot ng kuya ko. At ano ngayon? May pinagdadaanan kami. Sagot ng lalaki. Nahihirapan ako. May sakit ako. Hindi ko na kayang suportahan silang lahat. Naramdaman kong may gumapang na galit sa dibdib ko. Kaya ka nandito? Sabi ko. Hindi tanong. Dahil kailangan mo ng pera. Umiling naman siya kaagad. Hindi lang pera. Tahimik kaming naghintay. Ayokong siyang magdikta ng takbo. Gusto kong marinig niya ang sarili niyang katotohanan. Gusto ko sanang matulungan ninyo ang mga anak ko. Sabi niya, sa pag-aaral nila, sa kinabukasan nila. Napatawa ang kuya ko. Maikli at walang saya. Talaga? Responsibilidad niyo yan? Dagdag ng lalaki. Parang handa na ang linya. Dugo niyo rin sila. Parang may sumabog sa loob ko. Dugo? Ulit ko. Saan napunta yung dugong yan nung wala kaming makain? Nung nahimatay si nanay sa palanggana. Nung nagmamakaawa kami sa klinik. Hindi siya sumagot agad, napayuko. Parang may rehearsal ang bawat paghinga. Hindi ka sinasabing tama ang nagawa ko, sabi niya. Pero andito na tayo. May kakayahan na kayo ngayon. May naabot na kayo. Sabi ng kuya ko. Kaya pala ngayon ka lang bumalik. Tumingin ang lalaki sa kanya. Hindi ba't mas mabuti yun? Mas mabuti ng huli kaysa wala? Hindi. Sagot ng kuya ko ng diretsyo. Hindi kung ganito ang dahilan. Sumingit si nanay. Mahina ang boses, pero malinaw. Bakit sa kanila mo ipapasa ang responsibilidad mo? Ang obligasyon mo? Tumingin ang lalaki sa kanya. Nanay ka rin, sabi niya. Maiintindihan mo. Napahawak si nanay sa dibdib niya. Naiintindihan kong magpakahirap para sa anak, sagot niya. Pero hindi ko naiintindihan ang iwan sila. Tahimik ang sandali. Parang may bigat na bumagsak sa sahig. Kailangan niyo lang tumulong. Get ng lalaki, hindi naman malaki. Tuition lang, kaunting allowance. Kayang-kaya niyo na yan. Kami naghirap, sabi ko. Kami nagtiis. Kami nagbayad ng presyo, hindi sila. Hindi naman kasalanan ng mga bata, sagot niya agad. Wala silang kinalaman sa desisyon ko. Wala, sabi ng kuya ko. Pero wala rin kaming obligasyon sa mga desisyong hindi namin pinili. Napasingap ang lalaki. Parang nag-iba ang timpla ng boses niya. Kung tatanggi kayo, sabi niya na mas mababa ang tono, mapipilitan ako magsalita. Magsalita tungkol saan? Tanong ko. Sa nakaraan. Sagot niya.
sa kung sino kayo, sa kung paano kayo nakaangat. Napangiti ang kuya ko, ngiting hindi natitinag. Sige, sabi niya, magsalita ka. Nagulat ang lalaki. Hindi niyo ba naisip ang reputasyon ninyo? Iniisip namin ang katotohanan, sagot ko, at hindi kami natatakot doon. Tumahimik siya. Kita ko ang paglipat ng plano sa mata niya. Mula pakiusap, naging pananakot. Mula pananakot, naging guilt. Kung tutulong kayo, sabi niya na mas malumanay, magiging maayos ang lahat. Tahimik. Pamilya. Pamilya? Ulit ni nanay, halos pabulong. 12 taon kang wala. Lumapit ang kuya ko sa pintuan. Binuksan niya ng kaunti. Parang senya sa tapos na ang usapan. Makinig ka, sabi ng kuya ko na kontrolado ang galit. Hindi ka bumalik para humingi ng tawad. Bumalik ka dahil kailangan mo kami. At hindi namin papayagan na gawing utang ang dugo. Tumingin ang lalaki sa akin. Ikaw, sabi niya. Mas bata ka. Maiintindihan mo rin balang araw. Umiling ako. Naiintindihan ko na ngayon. Isang mahabang katahimikan. Sa labas, may dumaan na sasakyan. May kapitbahay na tumigil sandali, sumilip, tapos naglakad ulit. Parang alam ng mundo na may pumutok na bagay sa loob ng bahay. Pero, hindi na kailangan ng sigawan. Pag-isipan ninyo, sabi ng lalaki sa huli. Babalik ako. Hindi na kailangan, sagot ng kuya ko. Narinig ka na namin. Tumalikod ang lalaki. Mabagal ang lakad. Hindi siya lumingon. Pagsara ng pinto ay parang biglang bumigat ang hangin. Umupo si nanay sa upuan. Hinawakan ng noo. Pasensya na, sabi niya na halos pabulong. Kung hindi dahil sa akin. Hindi. Sabay naming sabi ng kuya ko. Tahimik kaming tatlo, pero malinaw ang isang bagay. Ang laban na darating ay hindi lang tungkol sa pera o pangalan. Tungkol ito sa kung sino ang may karapatang magdikta ng obligasyon. At kung kailan dapat huminto ang pang-aabuso na tinawag na dugo. At sa unang pagkakataon mula nang bumalik ang lalaking yon, sigurado kami sa desisyon namin. Hindi agad kami nakapagsalita matapos magsara ng pinto. Tahimik ang bahay. Yung tahimik na parang may humawak sa hangin at pinatigil ang lahat. Si nanay ay nakaupo rin sa upuan. Nakatingin sa sahig. Ang kuya ko nakatayo sa may bintana. Nakapamewang, parang pinipigilan ng sarili na hindi sumigaw. Ako naman, nakasandal sa pader. Inihintay na may magsimulang magsalita. Ayokong ulitin, biglang sabi ni nanay. Napatingin kaming pareho sa kanya. Ayokong paulit-ulit na balikan. Dagdag pa niya. Mahina ang boses pero matibay. Isang beses lang. Para matapos na. Umupo ang kuya ko sa tapat niya, dahan-dahan. Parang ayaw niya nang matakot si nanay. Sige nay, sabi niya. Makikinig kami. Huminga ng malalim si nanay. Pinunasan ng palad sa saya. Parang nag-iipon ng lakas sa matagal ng tinipid. Noong iniwan niya tayo, nagsimula siya. Hindi biglaan ang lahat. Tumingin siya sa amin, isa-isa. Parang tinitiyak na handa kami. May mga araw na hindi siya umuwi, sabi niya. May mga gabing sinasabi niyang may trabaho. Hanggang sa isang araw, umalis na lang siya ng tuluyan. Hindi ako gumalaw. Parang may parte ng utak ko na ayaw nang pakinggan, pero kailangan. May ibang babae na siya noon. Tugtong ni nanay. Mas may kaya. Mas madaling buhay. Sabi niya. Napapikit siya sandali. Sinabi niyang hindi niya kayang hirap. Na hindi niya kayang makita tayong lumalaki na ganito. Tahimik lang ang kuya ko.
Nakatitig lang siya kay nanay, pero ramdam ko ang tensyon sa balikat niya. Pinili niya sila. Sabi ni nanay, hindi dahil mas mahal niya sila, kundi dahil mas madali. Napasinghap ako. Mas masakit palang madali kaysa mahal. Alam niya naghihirap tayo. Patuloy ni nanay. Alam niya naglalaba ako araw-araw. Alam niyang minsan, asin lang ang ulam ninyo. Huminto siya, tumingin sa mga kamay niya. Alam niya, pero hindi siya bumalik. Sabi ng kuya ko, mababa ang boses. Umiling si nanay. Hindi. Wala man lang ni kamusta? Tanong ko naman. Wala. Sagot niya. Wala kahit isang tanong. Wala kahit isang padala. Wala kahit isang balita. Parang may malamig na dumaloy sa dibdib ko. Hindi dahil bago ang sakit, kundi dahil ngayon lang binigyan ng buong pangalan. May mga pagkakataong alam niyang may sakit ako. Sabi ni nanay. May mga pagkakataong alam niyang nasa ospital tayo noon pero pinili niyang manahimik. Napahawak ako sa dibdib ko. Naalala ko ang bangketa, ang reseta, ang ulan. Hindi siya bumalik. Ulit pa ni nanay nang mas mariin. Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil ayaw niya. Tumahimik kaming tatlo, walang imik. Parang bawat salita ay may bigat na kailangang ilapag bago ka makahinga ulit. Bakit mo tinago sa amin? Tanong ni kuya ko sa wakas. Walang pagsisisi sa boses. Puro pag-unawa. Ngumiti si nanay, ngiting may lungkot. Dahil ayokong lumaki kayong galit. Sabi niya. Ayokong dalhin niyo ang bigat na hindi niyo naman kasalanan. Tumingin siya sa akin. At ayokong maramdaman ninyo na hindi kayo pinili dahil may mali sa inyo. Tumulo ang luha ko. Hindi ko pinunasan. Walang mali sa inyo. Sabi ni nanay na parang inuulit ang isang panalangin. Wala. Tumayo ang kuya ko. Lumapit sa kanya. Lumuhod sa harap niya at hinawakan ang kamay niya. Salamat, Nay. Sa pagpili sa amin. Sa pananatili. Hinaplas naman ni nanay ang buhok niya. Wala akong ibang pagpipilian. Sagot niya. Kayo ang buhay ko. Huminga siya ng malalim. Parang nilalabas ang huling tinik. Kaya kung babalik siya ngayon, dagdag niya. Hindi ko na siya hahayaan na baguhin ang nakaraan sa pamamagitan ng pananakot. Tumayo ako at lumapit din. Isang beses lang to. Sabi ko, tumutugma sa sinabi niya kanina. At tapos na. Tumango si nanay. Oo. Sa gabing iyon, walang sumigaw. Walang umiyak ng malakas. Walang nagsisihan. May lungkot pero linaw. Parang matapos ang mahabang ulan, biglang luminaw ang langit. Hindi dahil gumanda ang nangyari, kundi dahil malinaw na kung ano ang totoo. At doon ko naunawaan. Hindi lahat ng katotohanan kailangang ulit-ulitin. May mga katotohanang sapat nang marinig minsan para makapagpasya ka kung paano ka magpapatuloy. Sa amin, sapat na ang isang beses. Hindi kami ang unang nagsalita. Siya ang nauna. Isang umaga, nagising kami sa sunod-sunod na tawag, mga numerong hindi namin kilala, mga mensaheng may halong pagtataka at pag-aalala. May nabasa kami, totoo ba to? Bakit parang kayong masama sa kwento? May kumalat na post, mahaba. Maayos ang pagkakasulat, parang pinag-isipan. Kwento ng isang ama na iniwan raw ng mga anak matapos siyang magkasakit. Kwento ng isang lalaking pinagkaitan ng tulong ng sarili niyang dugo. May kasama pang mga parinig. Hindi kami pinangalanan, pero sapat ang detalye para makilala kami ng mga taong nakakakilala sa amin. May komento pa ng babae. Ang kabit, mas direkta, mas mapanlait. Hindi lahat ng umaahon, marunong tumanaw ng utang na loob. May mga anak talagang pera lang ang mahal. Tahimik lang kaming tatlo sa sala.
Nasa mesa ang cellphone ng kuya ko. Bukas sa post. Si nanay naman nakaupo sa gilid. Hawak ang rosaryo. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya galit. Parang matagal niya nang inaasahan. Gaganti ba tayo? Tanong ko sa kuya ko. Umiling siya. Hindi. Tatahimik lang? Tanong ko pa ulit. Ngumiti siya at hindi ngiting kampante kundi ngiting handa. Magsasabi lang tayo ng totoo. Hindi kami nag-post kaagad. Hindi na kami sumagot sa kahit anong komento. Hinayaan naming lumaki ang usapan. Hinayaan naming mag-ingay ang maling kwento. Dahil alam naman naming mas mabigat ang tahimik na katotohanan kapag dumating na. Pagkalipas ng 2 araw, may community forum sa barangay hall. Matagal na ito nakaschedule tungkol sa mga proyektong pangkabuhayan. Maraming tao ang nandoon. Mga kapitbahay, mga kakilala, mga taong nakakakilala sa amin noon at ngayon. Dumating din siya, kasama ang babae. Maayos ang bihis, may kumpiyansa sa lakad. Parang sigurado siyang kakampi ang opinyon. Nang buksan ng floor para sa concerns, tumayo siya. Gusto ko lang linawin, sabi niya na malakas at malinaw, na may mga taong umaangat sa buhay, pero kinalimutan kung saan sila nanggaling. May bulungan, may manangan na patingin sa amin. Hindi kami tumayo agad. Hinayaan naming matapos siya. Hinayaan naming maubos ang lakas ng boses niya. Nang maupo siya, tumayo ang kuya ko. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtaas ng kamay. Tumayo lang siya, tahimik, diretso. Hindi kami nandito para makipagtalo. Sabi niya, nandito kami para maglinaw. May katahimikan, ramdam ko ang bigat ng bawat segundo. Kami ang mga anak ng sinasabing tumalikod. Dugtong niya pa. At gusto naming ilahad ang buong kwento. Hindi para manira, kundi para tapusin. Inilabas niya ang folder. Maayos, nakahanay. Mga dokumento, sabi niya. Birth records. Mga resibo ng ospital. Mga tala ng barangay. May umusad na upuan. May napahilig para makakita. 12 taon kaming iniwan. Patuloy niya. Hindi dahil nawala siya, kundi dahil pinili niyang umalis. May kinuha siyang papel. Ito ang petsa ng pagkamatay ng nanay namin sa records. Wala. Dahil hindi siya namatay. Iniwan lang. May ibinigay siyang kopya sa barangay secretary. Ito ang mga tala ng pagkaka-ospital ng nanay namin. Walang perma ng ama. Walang padala. Walang tanong. Tahimik pa rin ang hall. Walang sigawan. Walang palakpakan. Parang lahat nakikinig. Tumayo ako. Hindi kami humihingi ng awa, sabi ko. At hindi rin kami humihingi ng papuri. Tumingin ako sa direksyon nila. Nang mga ilangan siya noon, wala siya. Nang mga ilangan kami, wala siya. Ngayong may kakayahan na kami, bumalik siya. Hindi para humingi ng tawad, kundi para humingi ng obligasyon. May umubo sa likod, may napailing. Tumayo si nanay. Ito ang sandaling pinakakinabahan ako. Hindi siya nagpadala ng papel. Hindi siya nagdala ng ebidensya. Dinala niya ang boses niya. Hindi ko kayo hinaharap para ipahiya ang ama ng mga anak ko. Sabi niya ng kalmado. Hinaharap ko kayo para tapusin ang isang kasinungalingan. Tumingin siya sa lalaki. Alam mong iniwan mo kami. Alam mong pinili mo ang ibang buhay. At alam mong hindi ka bumalik. Hindi dahil hindi mo alam, kundi dahil ayaw mo. Hindi siya sumagot, hindi rin ang babae. Kung may utang man na loob ang mga anak ko, dugtong ni nanay. Iyon ay sa sarili nilang pagsusumikap. At hindi sa dugong ginamit lang kapag kailangan. Walang sigawan, walang murahan, walang luha. Pero doon, sa gitna ng barangay hall, malinaw ang lahat. May nagtanong pa mula sa likod. Totoo ba yan? Walang sumagot sa lalaki. May isa pa nagsabi, bakit ngayon ka lang humingi ng tulong?
tahimik pa rin sila. At doon nagsimula ang pagbagsak. Hindi sa ingay, kundi sa kawalan ng sagot. Paglabas namin ng hall, walang nagsabi ng sorry ang lalaki. Walang humabol, walang nagbanta. Ang babae umiwas ng tingin. Hindi kami nagdiwang, umuwi lang kami. Sa bahay naupo kami sa sala. Tahimik, pagod. Okay ka lang? Tanong ko kay nanay. Tumango siya. Oo. At doon ko nakita, hindi ginhawa ang nasa mata niya kundi kapayapaan. Hindi namin siya napahiya sa sigawan. Hindi namin siya sinira sa chismis. Hinayaan namin ang katotohanan ang magsalita. At yon ang pinakamatinding anyo ng hustisya. Hindi agad nangyari ang pagbabalik. Ilang araw munang lumipas matapos ang lahat. Parang kailangan munang humupa ng ingay. Kailangan munang bumalik ang normal na hinga. Tahimik ang bahay, hindi dahil may lungkot, kundi dahil tapos na ang laban. Isang umaga, maaga kaming gumising. Hindi dahil may trabaho o lakad, kundi dahil may isang bagay na kailangan tapusin. Nay, sabi ng kuya ko habang nagkakape, handa ka na ba? Tumango naman si nanay. Maayos ang ayos niya. Simple lang, walang alahas, walang make-up. Isang ayos na blusa at tsinelas na bago, pero hindi mahal. Yung klase ng bihis na nagsasabing, hindi ako nagyayabang, pero buo na ako. Ako ang nagmaneho, tahimik ang biyahe, hindi kami nagkwentuhan. Parang pare-pareho naming alam kung saan papunta ang isip ng bawat isa. Huminto kami sa kanto, pareho pa rin ang tindahan. Hindi ito yung unang tindahang nagbagong itsura dahil sa panahon. Pareho pa rin ang kahoy na estante, ang mga garapon ng candy, ang mga lata ng sardinas na nakahanay. Pareho pa rin ang upuan sa gilid kung saan minsang may tumawa. Pero kami, hindi na pareho. Dito na, sabi ni nanay ng mahina. Bumaba kami. Hindi kami sabay pumasok. Si nanay ang nauna. Tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto. Yung tunog na matagal ko nang naririnig sa alaala ko. Mula sa loob, lumingon ang tendera, si Aling Mercy. Napatigil siya na makita si nanay. Saglit na katahimikan, walang ngiti, walang irap. Isang tinginan lang na parang parehong may naaalala. Anong sa inyo? Tanong niya sa huli. Hindi pa ba lang, hindi rin pala kaibigan. Neutral. Lumapit si nanay sa counter. Inilapag niya ang isang envelope. Bayad po? Sabi niya. Napakunot ang noo ni Aling Mercy. Bayad? Tumango si nanay. Lahat. Kinuha ng tendera ang envelope. Binuksan, binilang ang laman. Mabagal, maingat. Parang gusto niyang siguraduhin na hindi ito panaginip. Tama to, sabi niya na halos pabulong. Tumango si nanay. Salamat sa pagtanggap. Walang sumagot agad. Sa gilid may dalawang customer na nakatingin. Tahimik, parang ramdam nila na may nangyayaring higit pa sa simpleng transaksyon. Hindi na po kami mangungutang. Dagdag pa ni nanay. Hindi mayabang, hindi mapanumbat. Diretso lang. Tumango naman ang tendera. Oo. Walang pasensya na. Walang noon pa man. At okay lang. Lumabas si nanay at sumunod kami ng kuya ko. Sa labas, huminga siya ng malalim. Parang may bigat na bumitaw sa balikat niya. Okay ka lang, Nay? Tanong ko. Ngumiti siya. Yung ngiting hindi ko agad nakilala. Hindi pilit, hindi nagtatago ng luha. Tahimik, malaya. Oo, sabi niya. Tapos na. Naglakad kami pabalik ng sasakyan. Sa bawat hakbang parang may alaala kaming tinatahak. Ang ulan, itlog, listahan, ang mga mata ng mga taong tumingin sa amin na parang wala kaming karapatan. Pero ngayon, wala nang bigat. Hindi kami bumalik para ipamukha ang yaman. Hindi kami bumalik para ipahiya ang sinuman. Bumalik kami para isara ang sugat. Sa bahay, naupo kami sa sala. May araw na pumapasok sa bintana. Tahimik, maayos, payapa. Naalala mo pa ba? Sabi ng kuya ko bigla. Noong kandila lang ang ilaw natin? Ngumiti ako. Oo.
Akala ko noon habang buhay na tayong ganun. Sabi niya, tayong tatlo. Dugtong ni nanay sa isang banig. Tumahimik kami saglit. Hindi dahil masakit, kundi dahil mahalaga. Hindi ko akalaing darating tayo rito. Sabi naman ni nanay, hindi dahil yumaman kayo, kundi dahil hindi na kayo galit. Tumingin naman kami sa kanya. Maraming umaangat para magiganti. Patuloy niya, kayo, umangat para tumahimik. Ngumiti ang kuya ko. Mas mahirap yon. Tumawa naman si nanay ng mahina. Kinagabihan kumain kami sabay-sabay. Hindi marangya, hindi rin tipid. Tama lang, sapat. Bago matulog, tumayo si nanay sa gitna ng sala. Tumingin sa amin. Parang gusto niya magsalita ng matagal, pero pinili niyang maging simple. Salamat, sabi niya. Palagi, sagot naman namin. Sa gabing iyon, hindi ko narinig ang ulan. Hindi ko rin narinig ang ubo. Ang narinig ko lang ay katahimikang hindi mabigat. Katahimikang buo. At bago tuluyang pumikit ang mga mata ko, malinaw na sa isip ko ang isang bagay. Isang linyang hindi kailanman mawawala sa kwento naming tatlo. Hindi kami yumaman para hanapin ang aming ama. Yumaman kami para hindi na muling ipahiya ang isang labandera. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.